Hello mga Katden lovers at Katden followers, abay Catherine Bernardo. Ganito pala inalagaan si Alden Richards at Sanya Lopez pinalabas ng tent. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago ang lahat, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much from the bottom of my heart. Isa sa pinakaabangan ng ilang mga Katden fans at Katden lovers and netizen ang ipinost ng ASAP kung saan si Catherine Bernardo and Alden Richards will shine in ASAP Road to 30th celebration plus performance from PBB Gen 2, Big 4 and 90s dance group Street Boys. So bukas po ng Sunday, November 3 ay mapapanood po natin ito pong si Miss Catherine at si Alden Richards, no, via Kapamilya Channel A to Z and TV5. Hashtag Catherine Bernardo, hashtag Alden Richards, and hashtag Hello Love Again, hashtag Katden. So yan po ang post ng ilan sa mga admin po ng Katden fans, no. Pero ito na, isa sa pinaka nakakatuwa po, no, dahil inilabas na nitong si Joros Gamboa ang ilan sa mga behind the scene videos and photos kung paano nga inalagaan ni Miss Catherine si Alden Richards sa Alberta or Calgary, Canada while they are shooting dun po sa lugar na yun. Panoorin natin. Alam mo na ng umaga na. Alam mo na? Kain yan. 12:42. Nagbababo yan. Baboy yung anong oras na? Chef yan. Missing a lot, Zoe. Work pa more. Let's go. Let's go. So, this is really the evidence na sinasabi po ni Seren na hindi lang pala talaga parang attorney ni Miss Catherine or ni Mr. Alden Richards si Catherine, but also naging tagapag-alaga din siya patungkol sa pagkain. Talagang pinakita ni Miss Catherine Bernardo kung paano niya po inalagaan. Totoo nga yung sinasabi ni Tisoy na kung i-describe niya si Catherine ay maalaga at si Alden Richards ganun din. Pero eto na, pag-usapan natin to kasi hot topic to ngayon dahil meron po kasi or isa sa mga laman ng interview ni Miss Sanya Lopez, kasi hindi ko naman talaga siya pinanood dahil unang-una hindi naman ako fan ni Sanya at hindi rin naman ako interested, pero lumalabas po sa mga balita na parang ito yung dahilan kung bakit si Sanya Lopez ay pumapayag siya na parang malink yung pangalan niya kay Alden Richards dahil dito. Sabi niya, Sanya pinalabas ng artista sa tent dahil extra lang at minungod-ngod sa eksena. So naranasan pala ni Sanya Lopez na nagsisimula pa lang siya sa showbiz yung hirap bilang isang artista nung hindi pa siya kilala, nung nag-extra pa lang siya. Naranasan po niyang ipinalabas siya sa tent nila dahil hindi siya naman siya ang lead role. Naranasan din pala ng kapuso actress na si Sanya Lopez na mapalayas ng tent sa shooting nung nag-extra pa lang siya sa TV at pelikula. Fresh na fresh pa sa utak ng dalaga ang mga nangyari noon sa kanya habang nasa shooting ng isang TV show kung saan pinalabas pala siya ng isang artista mula sa tent sa kanilang tinutuluyan. And marami ring revelasyon si Sanya sa panayam niya dito po sa Pasto, kabilang na mga pagsubok na pinagdaanan niya nung nagsisimula pa lang siya mangarap na maging isang artista. So dito ko naunawaan kung bakit itong si Sanya Lopez ay pumapayag siya na parang nililink or parang pumapayag siya na malink yung pangalan niya kay Alden Richards kahit alam natin na ilang beses na siyang tinanggi ni Alden. Kasi syempre nga naman, 'di ba, dahil pag ikaw ay nalilink sa isang sikat na artista, talaga mapag-uusapan ka. At the same time, kahit kitang-kita naman natin yung mga ebidensya at yung mga statement ni Mr. Alden Richards na nagkalat sa social media, kung ilang beses niyang tinanggi na wala silang romantic relationship, hindi po nanliligaw si Alden kay Miss Sanya Lopez. Pero itong si Sanya ay pilit pa rin niya parang gano'n na lang niya pinapayagan yung sarili niya na malink sa isang Alden. Kasi syempre si Alden po kinoconsider na superstar
ng GMA, 'di ba? So kapag na-link ka sa kanya, possible na bigyan ka ng maraming pag yun ay parang kinagat ng publiko, possible na bibigyan sila ng ng project together. Mga ganun yan. That is what you call a marketing strategy. Ganyan po yung mga nangyayari sa showbiz. Kaya kung sakasakali man na makakita kayo ng mga ganitong klase ng news about Sanya and Alden, ay nako, wag tayo masyadong ma-stress sa kanila dahil alam naman natin kung ano ba talaga yung purpose. Dahil yan po ay parte ng kanilang trabaho. Kaya don't spread hate towards Sanya Lopez. Kasi although medyo nakakainis lang yung mga kilosan niya that time, pero syempre alam naman natin yung totoo. So let's spread love and not hate. And now, dahil po mahalaga ang inyong mga komento at reaction patungkol sa ating latest updates, ay magbabasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am Shiru Tanyag. Sabi niya, "Hello Miss Dar Eds, have a good day always." Yan po yung video na binabanggit ko minsan. Ang galing naman ang kumuha ng video na to. Nakuhanan niya yung pag-iwas at pagtalikod talaga ni Alden kay Sanya. Para siyang nakakita ng multo. Kitang-kitang ebidensya na talagang iniiwasan ni Alden kahit sa taping. Nakakasama lang ng loob sa iba kasi parang insulto ito sa Kat din dahil nakakausap naman niya si Alden at posibleng hindi tatanungin ni Boy Abunda si Alden or Kat bago sila isalang. Cloud chaser. Boy Abunda at matalino doon sa interview. So, parang sinasabi ni Ma'am Shiru Tanyag na cloud chaser si Sanya. Actually, si Sanya po kasi may pangalan na rin siya sa showbiz. If you're going to check yung mga social media accounts niya, sa kanya pong Facebook page, meron siyang 10 million followers. While dito naman po sa Instagram, meron siyang 4.6 followers. 4.6 million followers, which means marami na rin talaga na naglo-look up sa kanya. And, sabi pa niya, hanghanga siya kay Kat tapos kinabukasan yung interview kay Sanya na parang isa pa siya sa sumisira sa Kat din. Palibhasa maka-DJ si Boy Abunda kaya na lang ang trato niya. Magaling si Boy Abunda magpaikot-ikot ng tanong at manghuli. Ganyan ang ginagawa niya kay S. Dito siya sa video at posibleng hindi pa alam kung ano. Yan. Kaya dapat si S marunong din respeto ng kapwa niya. Lumalabas kasi na playboy si Tisoy. Pati siya nakikitisoy din. Walang sariling identity. She's a second-rate trying hard copycat. Talaga ba? Tinawag niyang Tisoy? Wait lang. Susugurin natin si Sanya. Charing. Hindi. Daan mo po sila kasi strategy nila yan. Tapos show nila yan eh. Talagang gagawin po talagang mas exciting ni Boy Abunda yan. Syempre, 'di ba, para talagang mapag-usapan and minsan parang gusto na rin nating sabihin na cloud chaser, ganun. And sabi ni Miss Estabalans, Sanya is flirt. Katrin is very hard to get woman. It takes time. Yes guys, if you like or have feelings for her, you need to prove to her and you're lucky if she's with the same with you. But it takes time. That is the real personality of Katrin, which is very true. And sabi ni Miss Madeline Kagiwa, napanood ko yung interview ni Sanya sa Boy Abunda Pastok. Grabe yung namakatawa. Hinihili niya ang pangalan ni Alden. Mag-viral lang siya. Basta Kat din perfect. Kaya Sanya, wag mo nang isiksik ang sarili mo kay Alden. Mahiya ka naman sa sarili mo. Di ba marami namang paraan para mag-viral ang pangalan mo? Kat din lang ang pinakagusto ko. Ola, yari na. Actually, ako po nung nalaman ko, bakit pinagsunod-sunod, diba? Tapos yung mga questions pa tungkol kay Alden at kay Miss Sanya Lopez. Although alam natin na meron po silang programa together. Meron silang teleserye eh. So, yun yung isa sa pinaka-biggest reason kung bakit po napag-uusapan yan. Sabi naman po ng isa pang viewer natin, si Miss Lud. Sabi niya, pag na-read ko vlog mo, Miss Ganda Dareds, nakaka-inspired ka pakinggan. Salamat sa pagtatanggol mo sa idol natin. God bless sa'yo, mabuhay. Ayan. Thank you so much, Ma'am Shino, at na-appreciate nyo po yung ating po mga updates. At ganon din naman ako, syempre, ganon din ang pasasalamat ko sa inyo. For without all of you, diba? Parang itong channel na to is hindi naman magiging ganon ka kilala kung hindi rin naman dahil sa inyo. Kaya nagpapasalamat din po ako sa inyo. And also sa pag-support at pagtatanggol nyo rin kay Katrin at Alden Richards sa social media. Sabi ni Miss Anbel Maid, mahulog talaga ang loob ni Sanya kay Alden. Gusto niyang malapit kay Alden and Alden should be careful sa dealing niya with Sanya or to any of his
mga kapare, at baka maging cause ng disorder sa present relationship nila ni Kat. Kasi mahirap rin sa isang babae pag nagkagusto sa isang lalaki and vice versa. Parang magnet yan na kahit anong harang, lalapit talaga. Siguro na-develop siya sa mga eksenang ginawa nila. Si Alden ang kailangan mag-make a stop sa closeness nila para slowly she will understand na ayaw talaga. Alam nyo po, kung napanood nyo or nasa baybayan nyo yung Aldab Days, si Sanya Lopez po ang isa sa mga itinuturong dahilan ng third party ni Alden at ni Maine, na inamin naman ni Maine na hindi sila nagkaroon ng relationship ni Mr. Alden Richards. Ganon din si Alden, ano? Tapos parang inaaway na maraming mga fan itong si Sanya dahil siya yung tinuturong dahilan. So dahil po dito, ito pa, kasi parang napakarami ng pangyayari na ang totoong relasyon na uwi sa hiwalayan dahil nagka-developan ang mga love team na yan, dahil sila ang palaging pinapareha. Lalo na same network sila ni Sanya at Alden, kaya he should be careful in dealing with other women or else he will lose the one person na pinapangarap niya at tinintay na makasama. I think this will not happen kasi sa dami po ng mga nakatrabaho ni Alden Richards, pero isang tao lang talaga yung na-fall siya, and that is Maine Mendoza that time, and Miss Julie Ann San Jose, inamin niya po yan. And other than that, parang wala naman na tayo nabalitaan na parang porket nakatrabaho niya, porket naka-love team niya, yung naging karelasyon niya, 'di ba? Or parang naging jowa niya na nagkarelasyon sila. Very pa rin naman siya, very picky pa rin siya when in terms of choosing the best woman for him. Di naman siya aabot sa ganyang edad kung talagang parang madali siyang ma-fall, 'di ba? And sabi ni Miss Marilulu Santos, "Hi Miss Darets, I'd just like to thank you for unwavering love and support to Alden and Catherine, including us Katden fans, for always giving us the latest update of Katden. A heartful thanks and God bless you always." Thank you, Ma'am Shi Marilu Santos. Ayun, sarap naman basahin yung mga ganito. Na-appreciate ka, 'di ba? In your own little way. And sabi ni Miss Monica ako, bakit kasi hindi na lang tumahimik sa isang tabi? Parang kitikite kasi nalapit ng lapit. Baka hindi niya alam na napaka-disenteng tao si Alden at napaka-loyal. Very true. And sabi ni Miss Darlene Findal, ayaw nang dumikit si Alden kay Sanya dahil alam na niya na may gusto si Sanya sa kanya, kaya ingat na si Alden. Alam mo, pwedeng ito rin yung dahilan. Tsaka siguro ayaw niya na rin na magka-issue, 'di ba? Dahil kaya nga sabi ng isang nag-comment, 'di ba, na parang lumalabas sa parang playboy si Alden Richards. Lahat na lang ng mga babae na nagkakagusto sa kanya, nililink sa kanya kahit wala naman talagang romantic relationship, 'di ba? Parang ang ending, siya po yung lumalabas na parang playboy sa mga pagkakataon na yun. Kaya gano'n na lang yung pag-iwas niya. Sabi ni Ma'am si RJ Med, Miss Dareds, I've seen po the shared video of Alden with Sanya na open audience fans. It's very true that Alden's treatment to Sanya is quite ordinary lang po. Unlike the way he treated Kat, it's beyond compare. Meaning Alden is very vocal on his special treatment to Kat now for Kat din. Let's take it easy as we witness the growth of our idols from friendship to Biosomed, lovely dudes. As our idols, nantra kindness begets kindness, at mas pinagpapala ang mabubuting tao. Same with our idols. So blessed but yet remain humble. Love you all and God bless Katden. Ayan, thank you so much, Ma'am Shi RG Med. Tama po yung inyong assessment, kung ano man yung treatment ni Mr. Alden Richards towards Catherine is napakalaki po ng difference, dun po sa treatment niya kay Sanya. And sabi ni Miss Res Klage, hello Miss Stars, nakalak na yata na yan si Pops Alden kay Kat, kaya wag na po makpa-apekto, Katden lang for life. Kahit pa magkaroon sila ng ibang partner, trabaho lang talaga yan. Ingat po tayo palagi. God bless Miss Stars. And sabi ni Miss Soraya Mandigal, Miss Darets, nag-PM ako sa FB regarding dito sa interview ni Boy Abunda kay Kat. Nakaka-disappoint naman talaga, sadly. Yan, katulad po ng sinabi ko sa inyo sa aking PM, chill lang po tayo. Don't get too stressed about dito sa mga bagay na to kasi these are the things that beyond our control, 'di ba? Dahil yan po ay part ng kanilang marketing strategy para po talagang mas maraming manood, 'di ba? Nung sinabi po ni Miss Sanya na parang sobrang hot at sobrang kakaiba yung kanyang experience
nung nagkaroon sila ng love scene, syempre aabangan ng mga tao yan. Ganun po yun. Sabi ni Ma'am Shibergy, "Hi Ma'am Dars, thanks for daily cut den updates. God bless you more. Yes, trending nga yung taping nilang Pulang Araw, pero tumalikod si Tisoy at yung pastok din ni Boy Abunda. Ay Ma'am Dars, good news, may HLA sa Hong Kong pero yung coordinate sa Hong Kong ihatid daw nila dito sa Macau ang HLA. Ay nako, sana mapanood ko kasi Sunday lang available na day off namin mga OFW Ma'am Dars." After yung Metro Talk si Miss Kat and Tisoy, after talk nila, sabi ni Tisoy kay Miss Catherine, "Iba si Kat, sobra. Ano kaya nakita ni Alden Richards kay Catherine? Bakit nga nasabing sobra? Diba? Kung papansin ninyo ha, yung mga interview nila, very napaka-enthusiastic nila, napaka-positibo ng kanilang mga experience ng magkasama sila. Tapos parang sa mga interviews nila kasi mahahalata mo talaga na sobrang naging masaya yung experience sa magkasama sila, 'di ba? Nang for the kumbaga parang isang buwan lang sila magkasama sa Canada, pero beyond that, iba yung naging parang outcome pagkatapos po ng mga pangyayari na yan. And that is really a positive news for everyone. Talagang nakatulong talaga yun eh. Talagang nakita natin na mas lumalim pa sila. So sabi niya, ano kaya nakita ni Tisoy kay Miss Kat after HLA Ma'am Dars? Malungkot na tayo mga Kat din. What next kaya project nila? So what do you mean Ma'am Dars? Di matutuloy ang project ni Tisoy and Nadine Lustre? But di ba kinasal na si Nadine Lustre sa boyfriend niya? Oo nga, nakakilig talaga sila Ma'am Dars. Super ganda ni Miss Kat sa Metro Talks nila. Grabe, napaka-elegant nila ni Tisoy. Ma'am Dars, pati si Miss Heart Evangelista kinilig din. True. Meron po ako nakita na parang pinost. Tapos nagkomento po itong si Miss Heart na kinilig po siya dun po sa mga nakita niya, no, na napanood niya tungkol dito sa Kat din. So nakakatuwa lang kasi even the biggest celebrity in the Philippines talagang super in love dun po sa mga nangyayari ngayon kay Kat at saka kay Alden Richards. And sabi ni Ma'am Shirowena, ang masasabi ko lang, grabe ang magnet ng Kat din. Sa lahat ng mga tao, kakaiba ang love team nila Kat din. Sabi ni Miss Emily, Alden has a serious with relationship to Catherine. They truly love each other. Wedding bells are coming soon. Yes, yun po yung pinakaantay nating lahat. Totoo yan na parang magnet sila na kahit ano pang harang ng mga tao, still, pinagdidikit pa rin po talaga silang dalawa. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. Thank you for watching and God bless everyone.